galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
DILG Secretary John Vic Remulla, sabi niya, I hope they ban me. Ayan. Siya daw po ay umaasa na sana daw po ay i-ban siya ng China. Ito po ay kasunod ng pahayag ng China na ang mga opisyal ng kalayaan sa Palawan ay ban sa pagbisita sa China, sa Macau at saka sa Hong Kong dahil po sa pagigiit nito ng kanilang soberenya o ng soberenya ng Pilipinas. Kaya pupunta daw po itong si Sec John Vic sa Kalayaan Island Group. Sandali po lamang. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Alas 7:39 na po ng umaga. Puntahan natin ang ating magigiting na RH reporters. Unahin natin ang sitwasyon dyan sa Pasig. Meron daw pong aksidente dyan, 10-wheeler truck na bumangga sa poste. Nako, di napaka-traffic yan. Hanggang ngayon ba, andyan pa yan. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Katunying maglilimang oras nang nakabalahaw dito sa bahagi ng Ortigas Extension sa lungsod ng Pasig. Itong 10-wheeler truck na nasa aking likuran matapos itong bumangga sa naglalakihang poste ng kuryente dito sa tapat lamang ng arko ng isang village, itong Doña Juliana Village, ngayong Huwebes ng umaga. Wasak itong harapan, Katunying, makikita niyo sa ating live video. Wasak ang harapan ng truck at kagalat dito sa bukana ng nasabing village. Itong mga semento, durog na bahagi ng poste. Matapos na aksidente kaninang pasado alas 3 ng umaga. May kargang asfalto itong truck pero mabuti na lamang at hindi rin naman sumaboy sa kalsada. Pero atin sa mga motorista dahil kung sa normal na araw ay masikip ng volume ng mga sakyan mula Rizal patungong Pasig at Quezon City, asahan pang mag-uusad pa dahil naratili itong clearing operations dito ng Meralco at Pasig traffic at hindi rin nagkagad nakapagbukas ng zipper lane ang ating mga traffic enforcer gaya ng kanilang sistema sa pang-araw-araw. Pakinggan natin itong ating nakausap ng membro ng Pasig Traffic Bureau. Imbis na magpapabuka dapat, gagawin na zipper lane eh. Dapat mag-zipper lane kami dito eh. Kasi mabuksan? Oo. Antayin natin maklear ng Meralco yan? Oo, maantayin muna. Bali, nabunot na naman yung papataw na lang natin yung involved na truck. Nawalan ng preno ang dahilan ng driver. Nawalan ng preno itong truck patungo sana sa Rizal via eastbound lane. Kaya sa pag-asang nakahanap ng medyo ligtas na mababanggaan na lugar, binangga dito ng truck yung kanyang, o ng driver, yung kanyang minamaneho patawid sa westbound direction. At dito na nga sumalpok sa malapit sa mga gasolinahan. Isinubo ditong suspect sa ospital o yung driver sa ospital makarang magtamo ng sugat sa kamay at uminda ng paranakit ng kanyang likuran. Sitwasyon dito sa lungsod ng Pasig. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Edniel Parrosa. Ako, itong mga rambulan sa mga paaralan o malapit sa paaralan dyan sa Tondo. Kinatatakot na po ng mga magulang dyan. Tunay, Boy Gonzales, come in, boy! Katunying nababahala ang mga magulang ng mga estudyante dahil sa halos sa nagiging madalas na rambulan ng mga kabataan sa kanto ng Hermosa at Limay Street malapit sa paaralan sa Manuguita, Tondo, Maynila. Sa video Katunying na kagabi na makikita na ipinadala ng isang magulang ang nagkaroon ng gulo dyan sa mismong kanto ng Limay at Hermosa. Ayon sa ilang magulang, madalas manong nagkakaroon ng gulo tuwing oras ng uwian ng mga estudyante. May insidente pa umano kamakailan na may nasaksak na naiulat na rin sa balita. Ikinababahala ng mga residente na sa kabila ng pagiging malapit lamang sa lugar, ang presinto at barangay hall, patuloy pa rin ang mga rambulan. Dahil dito, nananawagan ng mga magulang sa mga otoridad na magtalaga ng mga pulis at barangay personnel sa lugar, lalo na tuwing uwian upang maiwasan ang karahasan at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
Sa ngayon, hinihintay pa ang payag ng mga kinaukulan kaugnay sa panawagan ng mga magulang. Ito si Berjo Sales para si Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Puntahan naman natin si 15 Giselle Ricafort na namimili na ng mga gayuma. But, totoo ba to? Hindi na kailangan bumili ng gayuma nitong si Giselle Ricafort. Siya nga mismo'y gayuman eh. Ang dami ng nahuhumaling dito kay Giselle Ricafort eh. Ayun, ganun sana. Wala pa tayo dyan. RH15 Giselle Ricafort. Kamin Giselle. Pagka bumibili ng gayuma. Katunying tama ka, hindi ko na kailangan. Ayun, ganun sana. Konting yabang. Konting yabang. Katunying 2 araw nga bago yung araw ng mga puso, kung karamihan sa mga kababayan natin hindi magkamayaw sa pagbili ng mga bulaklak at tsokolate para sa kanilang mga iniirog. Yung ilan naman, gayuma na yung tinakbuhan. Dito sa Baclaran, lumakas yung bentahan ng gayuma na mabibili ng mula sa 150 hanggang 250 pesos. Nagmahal na yan ng 100 piso daan lamang sa karaniwang araw yung powder na gayuma na inihahalo daw sa pagkain o di kaya sa inumin, habang 200 piso naman yung nasa botelya na dinadasalan at ibinabalot daw sa pulang tela. Ayon sa mga tindera na tumanggi ng umarap sa kamera, talagang nagpapatong daw sila ng presyo sa ganitong espesyal na okasyon dahil tumataas yung demand. Iba-ibaan nila yung edad at kasarian ng mga bumibili ng gayuma. Meron pa nga raw mga lolo at lola na may napupusuan at gusto ring masuklian yung kanilang pagtingin. Pero bukod sa mga naghahanap ng irog, sinabi ng mga vendor na may mga suki rin sila na gusto lamang may paamuhin, gusto lamang daw makipagkaibigan. 1 linggo lamang umano, tatalab na yung gayuma at hahabol-habulin ka na. Pero Natatawa ko sa report ng Giselle. Sige nga. Pero Katunying, may paalala dyan, yung Food and Drug Administration. Bukod daw sa walang anumang siyentipikong ebidensya dito, maaari pang magdulot ng panganib sa kalusugan yung ganitong uri ng mga produkto. Dapat daw may tamang label, laman ang kumpletong impormasyon, kagaya ng listahan ng mga sangkap, alinsunod yan sa mga umiiral na labeling requirement. Babala ng kagawaran, maaring maharap sa kaukulang aksyon yung pagbebenta at mamamahagi ng mga hindi rehistradong produkto. Lalo na siguro, Giselle, yung ini-intake, yung iniinom, halimbawa, delikado yun eh. Wala kang kamalay-malay kung ano iniinom mo. Kaya ipapahid sa katawan mo, ganon. Correct. Katunying kagaya nung isang nahawakan natin dito, yung powder na gayuma, na yung mga suki daw, kailangang ihalo doon sa pagkain o sa inumin nung nagugustuhan nila. Halimbawa, parang yung napapanood natin sa pelikula, pagtalikod nung gagayumahin, bubudburan yung pagkain o kaya yung inumin, ano? Oo, ang masama doon sa Katunying, yung kinapa natin yung binusisi natin yung yung pakete ng mga powder gayuma na yan. Walang kahit na anong nakasulat, ano ba yung mga sangkap na nakalagay doon. Talagang nakabalot lang siya sa kulay brown na papel. Pagka ba hinawakan, wala pa bang bisa yan? Halimbawa, nung hinawakan mo, marami nang nagkagulo sa'yo dyan. No? Actually, natakot nga ako eh. Medyo natakot ako, Katunying. Kasi masosobrahan ka naman pagka ganon. Wala daw. Ang sabi nila nanay dito nakausap ko, 1 week daw yung natatalab doon sa yung hawak-hawak mo na yan, yung hawakan mo na yan na powder ba yan? Powder, meron na sa bote na kung ano-anong, kung anik-anik yung laman. Yung powder, magkano yung ganyan? Yung powder ay 150 pesos. Pagka tinawaran mo ng 50%, ganun ay 50% lang din ang bisa niyan? sabi ng mga nagtitinda dito, Katunying, mas mura na to kasi doon sa ibang area, kagaya sa Maynila, yung 150 pesos dito, 250 pesos naman doon. Ganun pala. Hindi na sila nakikipagtawaran kasi lalo na kapag daw Valentine's Day, talagang marami daw yung bumibili sa kanila, kaya daw normal lang na magtataas din sila ng presyo. Ang bihira, parang pwede ba regaluhan mo si paring Het niyan?
Hindi, kailangan ba ni Kuya Het niya? Mapipihikan to. Pihikan Natry ko to na eh. bumili. Sige nga. Sige. Thank you, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Nababahala ang Department of Foreign Affairs sa naging desisyon ng China na iban sa kanilang bansa at mga teritoryo ang 17 opisyal ng Munisipalidad ng Kalayaan. Ayon sa DFA, bagamat kinikilala nila na karapatan ng bawat bansa ang pagbabawal ng pagpasok ng mga dayuhan sa kanilang teritoryo, hindi nila ito nakatutulong sa pagpapatibay ng masiglang ugnayan ng Pilipinas at China. Pero minaliit lang ni Kalayaan, Palawan Mayor Baltasar Alindogan ang travel ban na ipinataw ng Chinese Embassy sa kanya at 15 iba pang mga lokal na opisyal. Ayon kay Mayor Alindogan, hindi naman big deal para sa kanya ang pasya ng embahada na pagbawalan silang makapasok ng China dahil hindi naman niya pinangarap na bumisita sa nasabing bansa, lalo't wala rin siyang hilig bumiyahe abroad. Nanawagan ng dialogue si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan sa pagitan ng China at Pilipinas. Layo nito na maayos ang hindi pagkakaunawaan, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea. Sa kanyang talumpati sa isang Lunar New Year reception, sinabi ni Jing na bagamat madaling manalo sa isang konfrontasyon laban sa mas maliit na bansa, maaari naman itong magdulot ng matagalang pinsala. Giit niya, mas mainam na upuan at pag-usapan ang issue. Susunod! Ito po, sino tong controversial na aktor? Kumpirmadong dahilan daw ng hiwalayan ng gay couple. Galante daw kasing magbigay ng pakimkim. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:50 ng umaga. This time check is brought to you by Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11. Ngayong araw na ito, kay Ninong Dong Tolentino. Ninong Dong Tolentino, happy birthday po sa inyo. Wala ba tayo dyan? Binabati rin po kayo ng iba pa niyong mga inaanak. At magandang umaga rin po kay Nanay Jenny. Nanay Jenny, Tatay Dan, kumusta na po kayo? Happy birthday din sa magsasakang reporter Mer Laison at kay RH41 Romy Gonzales. At sa araw din na to ay isa ng senior citizen. Senior citizen, si Mayor Raycat Takutan. Mayor Raycat, happy birthday. Happy 20% discount sa iyo. Baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Best! Magandang dilaw. Hoy, Kuya Boy Pabian, may huhulaan ka na naman. Ate Lani, Kuya Obet, Ate Gigi, sina engineers John Paulo Tan, RV Victorino, RJ Panaligan, Kuya Chito Paz. Pinabati din si Ninong Dong ng happy birthday mula po sa Land of the Rising Sun. May chismis, may marites, ang ating showbiz legend Morley Alinio. Maganda morning, Morley! Naku, sayang naman. Nakita ko na si Mama Morley naputol. Nagtatampisaw kasi sa yelo baka nagkukudkud ng yelo. May dala kasi siyang mga natadikoko sayang ano. Nadi-disconnect, sayang naman. Sayang. Magandang morning po. Sa mga taga Japan, mga taga Kyoto, mga taga Sapporo, taga Fukuoka, taga Osaka, taga Nagoya, taga Saing, lahat ng taga. Sayang naman. Bukas na lang uli. Tita Morley, at uli po ang ating pakikiramay sa mga naulila po ni Ninong Ray Manalansan, si Tokwing. Oo, ang kanyang mga labi ay diyan po pansamantalang ilalagak sa kanilang bakuran sa Baruya, sa may Lubao, Pampanga. Uli po nakikirami kami sa inyo, Ninang Grace. Nakikirami po kami Ate Dayan at sa mga magkakapatid pa yan, si Mambo at iba pa. Bilis ng oras, ating Annabel Tapalya, maganda morning. Ingat po kayo mga kapamilya, mga kapuso, lalo na sa inyong kalusugan. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Jackie's laugh, got his hands between the knees. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na